Then sa John chapter 2 verses 23 to 25. Hear the inspired, inerrant, infallible word of God. Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name when they saw the signs that he was doing. But Jesus on his part did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. Ito ang salita ng Diyos. Ngayong araw po ang 81st year ng commemoration ng pagbagsak ng ikalawa at final na atomic bomb that was ever used ng tao sa giyera in human history. August 9, 1945, binagsak ng Amerika ang atomic bomb sa siyudad ng Nagasaki matapos nitong ibagsak ang unang bomba sa Hiroshima ng August 6. 39,000 people died immediately in the blast doon sa Nagasaki at another 20,000 to 40,000 residents ang namatay by the end of 1945 due to radiation. Ito ay nagresulta sa leader ng Japan na si Emperor Hirohito na mag-declare ng unconditional surrender. Matatandaan na ito ang response ng Amerika sa naging surprise attack nila ng Japan sa Pearl Harbor noong December 7, 1941 at sabi nga nila, they have awakened a sleeping giant. With this devastation, it would seem na itong dalawang bansa ng Amerika at Japan, they would be destined to be enemies forever and they will never learn to forgive each other. Well, after 81 years, Japan is one of the closest allies of the United States of America. Sila pa nga ang may base militar kaysa sa Pilipinas. From enemies to best friends, the US and Japan successfully recovered from their dark past and were able to establish a brand new relationship where they became two great allies who benefits from each other's partnership since then. Mga kapatid, ang binanggit kong illustration na ito ay isang good picture ng relationship ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Katulad ng Amerika at Japan, dati rin tayong kaaway ng Diyos dahil tayo'y makasalanan at dahil siya ay banal. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng bagong relasyon sa Kanya. Kaya dito sa ating pinag-aralan at binasa, ito magiging focus ng ating text. Sa John chapter 2 verses 23 to 25, the gospel writer is about to help us once again to understand more ang goal ni John sa letter niya. Na mga miracles na ito ay mga signs na magpo-point sa atin sa Messiah so that they will believe or we will believe in His name truly, genuinely, and authentically. Hindi lang tayo basta maniwala sa pananampalataya sa Panginoon, kundi magkaroon ng tunay at hindi huwad na pananampalataya, hindi pekeng pananampalataya. Kaya naman ang John chapter 2 verses 23 to 25, ang last part ng chapter 2, ayon sa the New American Commentary, and I quote, provide a decisive summation concerning Jesus and the nature of believing, end quote. Nagpapakita daw ito ng summary patungkol sa nature ng pagsampalataya at patungkol kay Jesus. Only these three verses na napakaiksi pero napaka-importante nila because nag-a-act pala ang tatlong verses na ito as proper guide para tamang maintindihan natin ang Gospel of John. Kung mapapansin ninyo, nagsimula tayo, di ba, sa John chapter 2, na si John nagle-labor siya para ipakita sa atin yung intention niya na ma-manifest yung glory ng Messiah. Inayos niya yung kanyang narrative in a way na ma-highlight yung mismong bagay na iyan. Kaya nga yung mga miracles ni John ay hindi primarily to demonstrate na malakas ang Diyos.
Ang mga miracles na ito ay semea, signs or pointers or markers na sasampalataya dapat sa Panginoong Yesus bilang Mesaya ng mga makasalanan. In other words, Christ turned the water into wine and cleansed the temple as a sign that the new age has come because the King of the Kingdom has come. At ang bawat tao ay dapat magkaroon ng pananampalatayang angkop na kung sino si Kristo. Kung siya ang new wine, kung siya ang new temple ng Diyos, ang sinasabi ng passage natin, hindi pwedeng magkaroon ng basta-bastang faith sa Kanya. Dapat tunay na pananampalataya. Kailangan magkaroon ng authentic na pananampalataya. Kaya di ba last time we saw that Christ possesses the right to rule over worship because He's the new temple where God's people meet to worship. Now, dito sa passage natin, insert ni John yung kanyang signature na saddle texts. Ito yung mga text na nag-explain siya na maiksi sa gitna ng mga kwento. Sa gitna ng kwento ng cleansing of the temple at ni Nicodemus sa chapter 3, makikita natin na nag-explain muna siya para ipaliwanag at hindi na tayo malito. Para maintindihan na natin kung ano ang paparating at ano yung mga nasabi niya. These short verses, though may be few, they play a significant role in the larger context of the previous stories and succeeding narrative. In this case, ang mga nakaraang miracles sa Cana, water turning into wine, sa cleansing of the temple, ay iniuugnay sa paparating na story ng John chapter 3, sa Nicodemus story. So in other words, ang passage natin, nililink niya itong mga stories na ito. Bakit? Just in case may maging curious sa inyo, ang tatanong ninyo, anong nangyari sa mga taong naka-witness ng water turning into wine? Anong naging reaction ng mga tao na nakita at nagtanong ng sign kay Jesus doon sa cleansing of the temple? Anong sign mo, bakit mo kami pinapaalis? Lahat ba sila naging disciples? O meron ding nag-reject? Well, si John, gusto niyang i-inform tayo dito na may actually na 3 types of people na nag-react sa John chapter 2. In the water turning into wine, may disciples, they saw the signs and they believed and they became disciples. They genuinely believed. Doon sa John chapter 2 verse 11, the first of His signs, Jesus did at Cana and manifested His glory and His disciples believed in Him. Sa cleansing of the temple, it's the Jews who dealt with the signs angrily and asked kay Jesus, Jesus, ano ang authority mo? What sign do you carry para kami ay pagbawalan? In other words, ang mga Jews, hindi sila sumampalataya, they were angry. So sa turning the water into wine, ay sumampalataya ang reaction ng mga disciples. Sa cleansing of the temple, nagalit sila kay Jesus. They rejected Jesus. Now, the text that we read, ang sabi doon ay what? Many believed in His name when they saw the signs that He was doing. But Jesus did not entrust Himself to them. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Just before going to the narrative ng new birth or born again sa John chapter 3, si John gusto niya tayong inform na merong pangatlong grupo ng tao na nag-respond ng kakaiba sa Panginoong Yesus. Hindi lang dalawa, hindi lang simpleng black and white, hindi lang simpleng open believing sa mga disciples and open rejecting sa mga Jews sa temple. Merong pangatlong nag-respond sa Panginoon. Sa John chapter 2 verses 24 to 25, many believed in His name when they saw the signs that He was doing, but Jesus on His part did not entrust Himself to them. Alam niyo ba yung words na many believed in Him, and then sabi niya, but Jesus did not entrust Himself to them. Yung word na believe at entrust, parehong word yon sa Greek. May play on words sa Greek. Para i-emphasize yung irony nitong text na ito ng verse 24. Kung gusto nyo i-translate ko, ganito. Many believed in Him, but Jesus did not believe in them. Maraming naniwala kay Kristo,
Pero si Kristo hindi naniwala sa kanila. Sabi ni D.A. Carson, ang translation nito, the people trusted in His name, but Jesus did not entrust Himself to them. Obviously, pinapakita dito na merong kind of believing that is not accepted by Jesus. Merong kind of believing na hindi believe si Jesus. May mga taong bumilib at naniwala kay Jesus, pero sabi ni Jesus, hindi ako naniwala at bumilib sa kanila. And we can conclude that kind of belief is not saving. It is not genuine. It is not authentic. It is spurious. It is fake because sabi ng Bible, Jesus did not believe in them. Hindi naman pwede magsinungaling si Jesus at magkamali. Kaya naman, dito pinapakita ng ating passage that salvation in Christ is not simply katulad ng mga Pharisees na sundin mo lang itong external na bagay na ito, okay ka na, ligtas ka na, pupunta ka na ng heaven, magpakabait ka lang. No, pinapakita ng text na ito ang salvation sa New Covenant. It's actually a relationship that is mutual. A believer commits himself to Christ and Christ commits himself to the believer, and that is our message. New Covenant discipleship requires real faith because it is a genuine relationship between Christ and the believer. Ang New Covenant discipleship, hindi siya katulad ng Pharisaic discipleship. Follow these rules externally, okay ka na, pupunta ka na ng langit, please na ang Diyos sa'yo. No, New Covenant discipleship requires real faith because kailangan ng genuine relationship na ikukommit mo sarili mo, you believe Jesus, and then Jesus will believe in you. Well, we are at a time right now when serious faith is downplayed at minimize when it comes to the idea ng faith sa Diyos. Okay na yung magsimba ka lang. Huwag ka nang mag-whole day. Basta may takot ka sa Diyos, nagpe-pray ka sa kwarto mo, okay na yan. On the other hand, ang accepted ngayon, hindi na yung passionate ka sa Diyos mo at passionate ka sa religion mo. Ang accepted ngayon ay passionate ka dapat when it comes to your careers. Pag passionate ka sa trabaho mo, hindi ka umuwi ng oras o hindi ka na umuwi sa inyo dahil subsub ka sa trabaho, saludo ka, you are the idol of many young men. Pag ikaw ay disiplinado at passion mo yung sports o yung hobbies mo, hindi ka nagmimintes sa yung mga hobbies at yung routine. It is even a badge of honor na napaka-devoted mo dyan na talagang papalakpakan ka. But this is not a generation na ina-admire ang mga martyrs that are devoted to the faith. They actually see the martyrs as bigots. Kaya naman, ang lalong kailangan natin ang passage na ito to remind us, hindi po pwede ang mere faith or mere Christianity simply following the old tradition or yung externality ng law. Nire-remind tayo dito, if you want to be a New Covenant discipleship, merong existing, genuine relationship wherein you commit yourself to Christ and Christ will commit Himself to you. May the Lord Jesus open our hearts and draw our hearts toward Him, that our faith, that would be something na i-recognize niya isang araw, hindi lang tayo yung magre-recognize sa Kanya. So what does the short passage teach us about the nature of faith and the nature of our Savior? May dalawang bagay. Number one, impotence of miracles alone to generate faith. And number two, omniscience of Christ, of the Messiah, in seeing genuine faith. Punta tayo sa una. Impotence of miracles alone to generate faith. Yung kawalang magagawa ng milagro para mag-generate ng actual faith. At first look, pag binasa mo yung verse 23, di ba parang positive ang sinasabi niya about these people? They saw the signs of Jesus, that what He was doing. Marahil may mga iba pa siyang signs, hindi na nilinaw dyan. Pero sabi doon, they believe in His name when they saw the signs that He was doing. According to John, many believed in His name when they saw the signs that He was doing. So far, so good. But we know that there is a problem here because of the succeeding texts. Okay na sana sa verse 23, pero yung verse 24 may kumontra. Sabi niya, Jesus did not believe them. So in other words, may problema sa faith nila. They believed Jesus, but the problem was that Jesus did not believe them. Since Jesus cannot err, it is clear na whatever kind of belief na meron sila,
Ito ay isang faith na hindi in-accept ng standard ni Jesus. Spurious, hindi siya saving faith. It may appear to be faith before the eyes of men, but before the unerring and unmistakable knowledge of Christ, their faith cannot be considered true and genuine and saving faith. The question is, how do we know that their belief was inadequate when the verse did not expound? Hindi naman in-explain ng text bakit inadequate yon. Meron ako napag-aralan dalawa na bagay. Paano natin masasabi na inadequate? Una, pakinggan nyo. Itong passage na ito ay pagsiset up kay Nicodemus. Papasok na si Nicodemus sa narrative. Piniprepare ni John yung reader about the man Nicodemus. Ang sabi niya sa verse 25, di ba, last ng chapter 2, Jesus knew what was in man. Tapos pagdating sa chapter 3, verse 1, there was a man whose name is Nicodemus. In other words, ang ina-explain niya, may mga taong naniniwala kay Jesus, pero si Jesus hindi naniniwala sa kanila. Tapos sinabi niya, there was a man, Nicodemus. At sakto, sabi ni Nicodemus sa kanya, parang lumilitaw na si Nicodemus yung halimbawa ng mga taong ito. At sabi sa chapter 3, verse 2, Then this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher who came from God. And no one can do these signs that you do unless God is with him. Therefore, it is indeed possible pala na makita yung signs katulad ni Nicodemus at malaman na si Jesus ang Messiah, pero kulang sa pagkakaroon ng genuine at true faith. Nicodemus, for all his knowledge at nakita niya yung sign, alam natin, hindi pa siya born again, tama? Therefore, he is the man na tinutukoy sa John chapter 2. He was one of those men who believed in him because they saw the signs, but Jesus did not believe in him. Yes, mga kapatid, totoo na pwedeng mangyari yung ganito na maniwala ka na si Jesus, siya ang pinadala ng Diyos, pero pag nakita mo yung sign na yon, magte-terminate ka na lang sa sign at sasabihin, yung sign na yon ay walang halaga o koneksyon sa kaligtasan ko. Ikalawa, na sinasabi ko, hindi lang si Nicodemus. Sa verse 23, it actually means when they saw the signs of Jesus, yet nag-terminate in those signs at hindi nila nakita na yung signs na yon, they point to the Lord Jesus as Messiah na kailangan nilang sampalatayanan. Now, ang tanong ko sa inyo, may ganito bang pangyayari sa Book of John? Na kung saan nakita ng mga tao yung signs, yung miracles ni Jesus, pero hindi sila sumampalataya sa Kanya? Well, the answer is yes. Mismong mga kapatid ni Kristo sa John chapter 7 verses 3 to 5, pakinggan ninyo. So his brothers said to him, Live here and go to Judea, that your disciples also may see the works you are doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do these things, show yourself to the world. For not even his brothers believed in him. Mga kapatid, dapat daw magkaroon ka ng reaksyon na magtataka ka doon. Kasi sinabi ng mga kapatid niya, nasaksihan ng mga kapatid niya yung mga milagrong ginagawa ni Jesus. Kaya nagsuggest sila sa kanya, kung ikaw talaga yung Messiah, gumagawa ka pala ng milagro, pumunta ka na sa public, ipakita mo na ikaw ang Messiah. At alam naman natin si Jesus, hindi pa yun yung time niya. Hindi pa yun yung panahon. Pero sabi sa verse 5, for not even his brothers believed in him. Yan yung editorial comment ni John. In other words, nakita nila yung miracles, pero hindi naman nila pinaniwalaan kung anong kahulugan ng miracles. They mocked Jesus. They did not deny that Jesus was something more. They also the signs. Their conclusion, when instead of bowing down to worship Christ in faith, minak nila at sabi niya, pumunta ka nga sa public, ipakita mo kung totoo ka na ikaw talaga ang tagapagligtas. This only proves that miracles, while amazing and astounding, they cannot generate faith. Hindi kapag nagkaroon ng demonstrasyon ng kababalaghan, ay magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Ganito ang nakita ni Nicodemus, ganito rin ang mga kapatid ni Jesus. And what is the point here?
those who will profess faith in Christ because of the spectacular or miraculous will prove to be an inadequate faith. Kung naniniwala ka kay Jesus dahil may milagrong ginawa siya sa iyo, tandaan mo, hindi sasapat yan kapag sinubok ka na ng pagkakataon. This is because the object of faith is always God in the face of Jesus Christ. Hindi yung mga gifts like miracles or spectacular events. Inaalaw ng Diyos ang mga miraculous events na mag-transpire only to show forth His power to His people, but also to prove them, to point them to God. He never intended na mag-terminate sa tao, ang tao dun sa mga signs at sasabihin, okay, pinagaling ako ng Diyos, okay na yon. Magaling ang Diyos. No, kapag nangyari yon, madedetach ang mga miraculous signs na ito mula sa Diyos sa object of faith. At alam niyo ano magiging resulta? Hindi naman si Diyos ang hahanapin. They will not be God seekers. They will be miracle seekers. They will be sign seekers. And they will be wonder mongers. Hahanapin pa rin nila ang Diyos pero bilang means na lamang para ma-experience ang mas maraming miracles. Kaya hindi kailanman sasapat ang mga miracles para maging fertile soil yan ng pananampalataya. Genuine faith can only germinate in its very object, namely God in Christ. At si John, nag-special notice siya dito sa phenomenon na ito. Isang recurring theme ng Gospel of John ay ang mga taong sumunod kay Kristo pero sila ay nakontento sa nakukuha nila na pagpapala at himala kay Kristo. Pagpapala ang mga himala, pero kung hanggang doon lamang at hindi ka maglilid sa pagsisisi, sa kasalanan, ang pananampalataya kay Jesus ay hindi mangyayari. Sa John chapter 6 verse 26 sabi doon, Jesus answered them, "Truly, truly I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves." Sabi niya, sumusunod kayo sa akin hindi dahil nakuha niyo yung point ng sign, which is the multiplication of bread, the feeding of the 5,000. Sumusunod kayo sa akin dahil gutom kayo. Gusto niyo ng food, gusto niyo ng pagkain. Di ba, may mga taong ganun, sumusunod sa ibang tao dahil may makukuha sila, may makakain sila. Sabi ni Jesus, may mga taong ganun. Ang tingin nila ay material, physical. Kapag nakita nila si Jesus, hindi nila iniisip ang mas mga spiritual at mas eternal na bagay. Kaya di ba sabi ni Jesus sa verse 27, sabi niya, "This is the work of God that they may believe." Ang work of God, hindi yung magkaroon ka ng tinapay. Ang work of God, hindi yung magandang trabaho magkaroon ka. Lord, totoo ka nga dahil may trabaho ako, dahil pinaganda mo buhay ko, may sasakyan na ako ngayon, dahil meron na akong asawa, meron na akong kaibigan. Hindi yun. Ang tunay na work of God, sabi ni Jesus dito, that they may believe. Ang tunay na work of God ay ang mga graces, ang mga spiritual, ang righteousness, ang kingdom of God. Malaking blessing sana mga himala o signs and wonders kung ang mga tao ay naglilid sa faith kay Kristo. Kung ang mga ito ay maglilid ng faith kay Kristo. But let me just clarify, miracles are never the problem. The heart of man always is. Miracles serve God's ministerial purposes. Nung nagpakain siya ng 5,000 people, the feeding of 5,000, ano ang sign na yon? Ano yung pinapakita nun? Ang pinapakita ba nun ay pumunta ka kay Kristo, hindi ka magugutom dahil pakakainin ka niya? Hindi yun. Maraming misyonero, nag-surrender sa gawain ng Diyos, nakaranas sila din ng gutom. Pinapakita ng 5,000, feeding of the 5,000, ay nagpapakita na ang tinapay ng buhay ay si Kristo at doon sa Kanya magkakaroon ng kabusugan ng kaluluwa. Yung speaking in tongues, ang maraming mga charismatic, dinuduplicate nilang speaking in tongues. Pero ano ang sign ng speaking in tongues? Ang sign ng speaking in tongues ay nagpapakita na ang plano ng Diyos ay gusto niyang iligtas ang lahat ng mga dila, lahat ng mga lengguwahe, lahat ng mga wika. Hindi lamang mga Hudyo ang gusto niyang iligtas, pati mga barbaro, pati mga Greeks, pati yung mga iba-ibang mga lengguwahe. Kaya di maaaring umasa sa himala dahil wala silang kakayanan na magpunla ng tunay na pananampalataya. Kung himala ang object of faith ng isang tao, siya ay mananatiling matatag hanggat mayroong himala. But once na mawala ang himala, mawawala na rin sila.
kapag inalis ang himala na yan, sila ay magiging maangal, magiging great, ungrateful. Nung ako'y bagong mananampalataya dito sa church na ito, hindi pa ako nababaptize, may nauna sa akin, kami mga Bible Baptist pa noon. Ang in-encourage niya sa akin ay totoo ang Diyos. Brother Ramen, totoo ang Diyos. At ang dahilan niya bakit totoo ang Diyos ay dahil nagkakaroon siya ng libreng bigas, may nagbibigay ng blessing. Well, of course, those are things na bahagi ng provision ng Diyos. Ang dapat mangyari doon ay dapat lalago ka mula doon hanggang sa dumating ang panahon hindi mo na ituturing na dahil meron kang pagkain ay totoo ang Diyos. Ang Diyos ay totoo, may pagkain ka man o wala. Pero nakita ko hindi lumago ang ganung tao at later on nung hindi na gumaganda ang buhay niya at hindi na pumapasok ang mga pagpapala, naging maangal, naging ungrateful. You see, ang mga Hudyo mismo ay nakontento na sa signs in themselves, including the very brothers of Jesus. The people of Israel noon, ganyan din na nangyari sa kanila. Nung pinadala niya si Moses para sabihin sa kanilang mga pangako ng Diyos, mararanasan nyo na, bibigyan ko kayo ng milagro, the 10 plagues. Pero temporal provision lang ito, dapat makontento kayo at pagtiwalaan nyo si Moses. Anong ginawa nila? Nung nagutom sila sa ilang, they rejected Moses and as a result, God punished them to wander in the wilderness for 40 years. Therefore, gusto ko sabihin to sa inyo, itong mga taong ito mula noon, ang tao ay beholden sa kinang ng signboard, sa kinang ng himala, sa anumang milagro. Alam nyo, kailan nagsimula ang pagkahumaling natin sa kinang ng milagro? Doon sa Garden of Eden, nung si Adan, in exchange na yung glory of God to the creature, mas pinili niya ang creature na nakakaakit. Nung nakita niya, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, even ang kapalit nito ay mahihiwalay siya sa Diyos. Kaya mula noon, man has always been a creature addicted to lesser glory, like miracles. Di ba marami ang mga tao, ipagpapalit nila ang kanilang trabaho, ang kanilang pananampalataya para sa pera. Pagpapalit nila ang kanilang pamilya para sa kaligayahan. Ipagpapalit nila ang kanilang mga kayamanan na pang-spiritual para sa mga bagay na temporal. Ganito ang tao. Binigyan siya ng gift ng Diyos, pero ang sasambahin niya yung gift. Makukontento siya sa gift. Unlike the Lord Jesus Christ, nung inoferan siya na magmilagro, a stone turning into bread, hindi niya kinagat ang milagro kahit 40 days na siyang nagfa-fasting. Hindi niya kinagat ang anumang alok ng kayamanan at kapangyarihan. Bakit? Because he knows that he needs to please God. Inuna niya, hindi ang temporal at physical niyang pangangailangan, kundi ma-please ang Ama. Jesus rejected the alluring offer and the spectacular temptation na inoffer kay Adan at nanalo siya. At alam nyo, ito ngayon ang lakas mo. At ito yung susi mo ngayon na magnanais kang makalampas doon sa kinang ng signboard ng mga himala at pagpapala. Kay Kristo, sa kanyang lakas, magkakaya na magkaroon ng mga martir na pipiliing mamatay kaysa i-deny ang Panginoon. Kaysa magkakaroon ng mga katulad ni Moses who chose the affliction of Christ rather than the reproach of Christ rather than the pleasures of Egypt. Paano mo matatanggihan ang isang pleasure, ang lust, ang kasalanan, ang pera na nandyan na, pwede ka magnakaw, ang anumang bagay na hindi sa'yo pinag-imbutan mo. Paano mo ma-overcome to? Well, ma-overcome mo to dahil meron kang ikalawang Adan na na-overcome ang ganong tukso. Sa biyaya niya, ipagkakalob niya ito sa'yo. Kaya challenge, welcome every blessing you receive, but let it point you back to God in faith and gratitude. Una, i-admit mo na you are by nature a sign seeker and miracle monger. Ito ang mas hahanapin mo talaga. Prone kang makontento sa mga ito. But by relying on the power of Christ, you trust Him that He has freed you from this kind of idolatry. Hindi na ikaw itong under ng lordship ng laman. Ikaw ay under na ng lordship ni Christ. In the new covenant, you are made to behold the glory of God.
Mas namamangha ka na hindi lang sa gifts, kundi sa giver. Sample. Di ba mas namamangha ka sa grace kaysa sa gifts? Kanino galing yun? Yung ganong affection, yung ganong standard, na mas na-appreciate mo hindi yung talino, kundi yung ugali ng isang tao. Mas na-appreciate mo yung kanyang ethics, yung kanyang graces, yung kanyang patience, yung kanyang gentleness, kaysa sa kanyang talino, sa kanyang pera, sa kanyang personality, sa kanyang na-achieve sa buhay. Kanino yun? Si Satanas. Sabi ni Martin Luther, pag ang hanap mo lang ay talento at wala nang iba, luluhod ka kay Satanas pag nakasalubong mo siya. Sa New Covenant, makikita natin ang tamang measurement ng talento mahalaga, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Mas mahalaga ang graces. Sa New Covenant, lilitaw, mahalaga ang trabaho mo, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Sa New Covenant, lilitaw na mukhang kawawa tayo na nakababad yung mga talampakan natin sa tubig, pero alam natin mas mahalaga ngayon ang Word of God na may kakainin ka ngayong Lord's Day kaysa yung iisipin mong pansit canton mamaya na kakainin ngayong tagulan. Kaya mga kapatid, tunay ang conversion, ang hanap ni Kristo sa mga tao kaysa sa enthusiasm sa mga spectacular na mga bagay. Ikalawang challenge, do not be foolish then na mahumaling sa spectacular at sa mga himala. Nasain mo yung mga bagay na mas mahalaga sa Diyos. Things like communion with God. Things like the cultivation of graces, the vivification of His image. Kapag nahumaling ka sa mga milagro, alam mo ba mangyayari sa'yo? Mauuwi ka sa panunubok sa Diyos. Dahil lagi mong susubukin ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng himala at spectacular na bagay. Sa sitwasyong ganito, magiging baligtad ang lahat. Sa halip na ang Diyos ang susubok sa iyo, ikaw na ang laging susubok at kokontrol sa Diyos. Sige nga Lord, kung tapat ka, sige ibigay mo nga ito sa akin. Sa halip na magpasakop ka at magpasalamat, puro panunubok at reklamo at pagdududa ang gagawin mo. Ikatlong challenge, use biblically the miracles as pointers or signboard through the prism of the person and work of Christ. Tinuturo sa atin sa kanyang pagpapagaling ng sakit. Hindi nito nanasain dapat na kung si Kristo ay nagpagaling ng may sakit, kokopyahin mo si Kristo. Hindi. Ang ibig sabihin nun, si Kristo kaya niyang pagalingin ang sakit mo sa kaluluwa kahit ano pa yan, magiging malinis. Kahit mukhang ketongin. Ang masaganang huli ni Pedro, paano ito i-interpret? Nagpapakitang masaganang pagliligtas. Si Lazaro, muling nabuhay. Pinapakita ito, hindi yung kaya mong magbuhay ng mga patay. Ang ibig sabihin nito, kaya, ikaw ay katulad ni Lazaro, mabubuhay maguli. Marami sa atin ang aamin na hindi natin nakikita ang mga bagay na ito dahil silaw tayo sa mga signboards. Di naman si Kristo ang nais talaga natin. Naging interesado na tayo sa Kristyanidad dahil nabalitaan natin ang Kristyanidad ay pampaalis ng problema, pagbibigay ng relief, pagpapala, nagpapatino ng pamilya, reformatory institution, nagpapakalma. O si Kristo ay tagapagligtas at ang nire-require niya relationship na mutual. Bibigay niya sarili niya sa iyo pero kailangan ibigay mo talaga ang sarili mo sa Kanya. Di siya pain reliever or pampahay lamang. Ikaapat na challenge, beware and abominate the prosperity gospel movement. Ang mga churches na prosperity gospel, ang dala nito salot sa mga pag-iisip ng mga Kristiyano, pinupulyot nila yung mga kamag-anak at mga kapatid natin. Marahil may mga kaibigan kayo sa isang G12 or sa isang prosperity gospel church. Pinupulyot nila ang pag-iisip nila ng mga worshipers na pinapaintindi sa kanila ang pinakakailangan mo material at physical. Hindi yung spiritual na bagay. Ang pinakailangan mo, dumami ang pera mo, hindi yung dumami ang graces mo. Pinakailangan mo ay ma-achieve mo yung healthy na buhay, hindi yung forgiveness at biyaya ng Diyos. Pinapalabo ng prosperity gospel movement si Christ. Hindi dapat ito mangyari. Kaya kung bisita ka ngayon o bata,
ang alas ng Kristyanidad hindi ang milagro, bagamat nagmimilagro pa rin ang Diyos. Pinakaalas ng Kristyanidad ay ang katotohanan na si Jesucristo ang tagapagligtas at kailangan mo magsisi ng iyong kasalanan, lumapit sa Kanya, sampalatayanan siya dahil siya ang tumupad sa katwiran na nire-require ng Diyos sa atin at binibigay niya ito by faith kaysa Kanya. Mga bata, ang pinakakailangan nyo ngayon ay hindi pagpapalang material or laro o physical, kundi si Kristo. Ma-amaze ka sa mga milagro ng Diyos kung ikaw ay bata ngayon, but His greatest miracle is Christ dying for sinners. Kasama ka sa dapat mahalina kay Kristo. Huwag mo sabihing bata ka lang dyan at nakikinig ka ngayon at hindi mo masyadong pansin ito. Para sa iyo ang mensahe na ito. Alam nyo ba, noong 1720, patagong inawit sa Moravia ng 150 na katao na hinuli at kinulong ang isang awit na sumikat, awit ni Martin Luther. Ito ang naging awitin ng 150 na kataong nagtatago noong 1720 dahil kinulong sila, dahil nakaka-relate sila dun sa verse ng song ni Martin Luther na A Mighty Fortress. Sabi doon, let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. Hayaan mong mawala ang mga kayamanan at yung mga kamag-anak, kamahal sa buhay, pati ang mortal na buhay na to, mawala na, pati ang katawan na ito, pwede nilang patayin, pero hindi nila mapapatay ang katotohanan ng Diyos na dala-dala mo. That's the first one, yung seriousness ng faith. Ikalawa, yung seriousness ng knowledge ni Christ. Omniscience of the Messiah in seeing genuine faith. Verses 24 to 25. Pakinggan ninyo yung verses 24-25, no? Pasadahan ko mabilis at pakinggan ninyo, napaka-insightful nitong na-discover ko. But Jesus on His part did not entrust Himself to them because He knew all people and needed no one to bear witness about man, for He Himself knew what was in man. Very clearly in verses 24 to 25, it's about the omniscience or the specialness of Christ. Hindi siya ordinaryong propeta. Hindi siya ordinaryong mga katulad nila John the Baptist. No? John once again highlights one of the manifestations of the glory of Christ. Bakit nga ba sinulat ni John ang Gospel of John? John 1:14. That the glory of Christ be manifested and we have seen His glory. So, ang kwento niya is i-manifest ang glory ni Christ. Paano na-manifest ang glory ni Christ sa water turning into wine? Pinakita siya yung new creation, new wine. Paano pinakita yung cleansing of the temple? Yung glory ni Christ, siya ang mayroong authority sa temple. Siya ang new temple. Dito naman paano pinakita na siya, yung glory niya? Nagmilagro ba siya? Hindi. Pinakita ni John na yung glory niya dito by, sabi dito, He knew what was in man. John is being guided by that goal na dinideclare niya yung glory ni Christ. Kapag binasa mo ang buong book of John, mahalina ka kay Christ dahil pinapakita, ito yung glory ni Christ. At sabi sa verse 24, Jesus on His part did not entrust Himself to them because He knew all people. The reason bakit hindi naniwala ang mga tao, sa mga tao si Kristo, dahil kilala niya ang mga tao. General statement, as Son of God and the Messiah prophet, kilala niya ang mga tao, di ba? He indeed is more than man. Pero sabi sa verse 25, inulit pa niya, no one had to bear witness about man, they needed no one to bear witness about Him, for He Himself knew what was in man. John made it more even specific. Yung glory ni Christ pinakita, hindi lang niya kilala ang mga tao, alam din niya kung ano yung mga nasa tao. Di lang niya kilala yung mga tao sa pangalan, alam din niya yung nilalaman ng kanilang mga puso. Jesus both knew all people and knew what was in people. Yung proclivities, tendencies, yung kanilang mga puso. Hindi confused ang Panginoon bilang propeta ng Panginoon, kaya alam niya kung sino yung mga hindi sumasampalataya. Yung katulad ni Nicodemus, kahit naniniwala siya sa signs, hindi siya tunay na mananampalataya. Kaya walang makakalusot sa mga tao na sila'y makakapasok sa New Covenant kung hindi sila talaga tunay na believer. Now, what is the point here? In Christianity, what is in our hearts matter because Christ sees and knows our very hearts.
In Christianity, what is in our hearts matters because Christ sees and knows our very own hearts. With this encompassing and comprehensive knowledge of Christ, the Bible is reminding us that there is nothing that Jesus does not know. Kilala pala ni Jesus ang lahat ng tao at alam niya ang lahat ng mga nasa puso ng tao. Kilala niya ang mga disciples niya, pati ang mga taong hindi sumampalataya sa Kanya, pati yung mga taong nakikipaglaro lamang sa Kanya. Isa sa sinubaybayan na theme ni John ay ang mga sumusunod kay Kristo pero hindi talaga tunay na mananampalataya. John 6:64. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who should betray Him. Sa una pa lang, sabi sa John 6:64, alam na niya kung sino yung mga katulad ni Nicodemus na hindi talaga sumasampalataya. Alam na rin niya kung sino magtatraidor sa Kanya. Pakinggan niyo yun. From this, we find the theology of the New Testament and the whole Bible that Jesus is the Son of God and the Messiah prophet, that God, He is omniscient. He knows everything, and in this context, He knows all mankind. Ito pa, sabi ng tinuturo ng Hebrews 4:13, no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him whom we must give account. Therefore, let's try to understand itong omniscience sa context niya. Let's not put this sa classical theology lang na we will study the attributes in a theological and philosophical manner. Let's try to bring this home once more. Ibig sabihin pala, hindi pwede magkamali si Kristo sa New Covenant na sino magiging member dito ay may bagong puso, hindi pwede makapasok kung walang tunay na regeneration, kaya nakabantay si Kristo. Nakakamangha ito, at the same time nakakatakot, at the same time nakaka-comfort. Nakakamangha, nakakatakot, nakaka-comfort. May nabubuhay pala sa mundong ito na alam niya ang lahat ng nasa puso mo. Akala natin, sa movie lang natin na meron tulad ni Professor X na nababasa niya yung nasa isip ng tao sa X-Men. Pero alam natin, fiction yon dahil walang tunay na Professor X na nakakabasa ng isip ng tao at puso ng tao. Pero dito meron pala at hindi fiction at totoo siya. Nabubuhay siya ngayon at ang pangalan niya si Jesucristo. Alam niya kung ano nasa puso mo. Nakakamangha kasi pag malaman mo na ang pag-iisip ng isang tao ay isang bagay na kailanman hindi magagawa ng tao yan. Isipin mo, ang tindi ng kapangyarihan mo kung nababasa mo yung puso ng isang tao, di ba? Hindi pa siya nagsasalita, nabasa mo na yung puso niya. Walang taong ganun. May mga taong tingin nila, marunong sila sa ganun, marunong magbasa ng isip, marunong magbasa, ang tawag doon tamang hinala, pero hindi talaga kapangyarihan yun. Hanggang hinala lang tayo, hanggang obserbasyon. Hindi siya reliable. Kailangan natin magsalita at isiwalat ang nasa puso natin para malaman ng iba kung ano nasa puso natin. Isipin mo ang tindi ng kapangyarihan mo kung nababasa mo ang ganon. Kaya, totoo na tayong lahat ay may kaalaman sa buhay natin na hindi alam ng ibang tao. At nakakaligtas tayo doon. Nakakaligtas ka kahit sa kaibigan mo, kahit sa asawa mo, kahit sa mga anak mo, kahit sa pinakamalapit mong tao, kaya mo na hindi malaman ng iba ang lahat ng alam mo. Marahil may mga taong maraming alam siya sa buhay mo, pero hindi lahat ng bagay ay alam ng tao na yan. May mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam. Sinasabi ng John chapter 2, hindi totoo yun. Hindi totoo na ikaw lang ang taong nakakaalam. Meron palang nabubuhay na alam ang pinakasikreto. Alam mala niya ang mga bagay na tinatago mo. Marahil sa iba ay nakatakas ka, pero mayroong isa na hindi ka makakatakas. Kaya nakakamangha ito, ikalawa nakakatakot. Kung alam pala ni Kristo ang lahat ng puso mo, ibig sabihin,
Wala sa atin dito ang nabubuhay ngayon ng tunay na masasabing may sikreto ako na walang nakakaalam. Pwede tayong mabuhay at makonvince at magtagumpay na di malalaman ng iba ang sikreto natin at malalaman at mababasa ang mga isip natin. Pero hindi pala ito totoo kay Kristo. And come to think of it, ang nakakakilala ng lahat sa'yo ay yung taong nakakaalam ng sikreto mo, siya pa pala ang taong haharap sa'yo sa katapusan. Siya ang hahatol. Kaya nakakatakot. Sabi ni John Piper, pakinggan yung sabi ni John Piper, napakaganda. The person who matters most knows the most. The person who matters most knows the most. Ikaw ay tunay na nakikilala. Di ka talaga tunay na nakakapagtago. Walang anumang bagay na pwede mong itago o wala kang bagay na tinago at nagtagumpay ka talaga. Marahil nagtagumpay ka sa ibang tao pero hindi dito sa taong ito. Sa kanyang harapan, expose ka. Wala kang tunay na sikreto. Dahil may isang nabubuhay na alam ang kaliskis mo. Kaibigan mo yan o asawa, may mga bagay na hindi marahil nila alam or yung mga karanasan mo na hindi nila alam. May kausap lang ako ng mga nakaraang panahon or nakaraang araw na pinag-uusapan namin yung mga bagay sa pamilya. And then we realized na dahil pastor ako ng brother na ito, he was opening things na hindi man alam kahit ng mga ibang tao, not even you. Marahil ang mga iba doon, hindi rin alam ng asawa niya. And I realized na nabanggit ko ang isang bagay na ako lang ang nakakaalam. At sinabi ko sa kanya, alam mo ba, ako lang nakakaalam ng bagay na yan about my family. It has never been discussed and it has never been talked about. Because I was the one who knows those things. Nakakatakot dahil nawawala yung self-confidence mo na magaling ka, na magtago, or ikaw ay nakakalusot, o ikaw ay yung facade na ikaw ay mabuti sa harapan ng mga tao. Kay Kristo, babasagin niya ang anumang mirage ng self-confidence mo dahil sinasabi niya, He knows all men and He knew what was in man. Well, nakakatakot to pero ang pangatlo actually nakaka-comfort dahil kung ikaw ay na kay Kristo, gusto ko sabihin sa iyo, ang nakakaalam ng lahat ng buhay mo, pati ng kasalanan mo na hindi alam ng sino man, kung siya ay sinampalatayanan mo tulad ng mga apostol, hindi tulad ng mga Hudyo ni Nicodemus, dapat ka ma-encourage. Ikaw ay completely and eternally not only known, but eternally loved, despite His full knowledge of your sin. Despite na siya ang pinaka-nakakaalam ng karumihan mo at kasalanan mo, yet, sasabihin niyang, there's nothing that can separate you from the love of God which is in Christ Jesus. At hindi mo mabibili yan ng pera. Hindi mo yan makukuha ng 10 years or 20 years or 100 years of service. Makukuha mo lang yan doon sa relationship that you believe in Jesus and Jesus should believe in you. What grace and what mercy to be known thoroughly by a person. Ito yung hinahanap natin. Yung tao na malalaman ng lahat ng kasalanan natin, failures natin, yung ugliness and weakness and badness natin, and still masasabi niya, di kita iiwan. Mamahalin pa rin kita. I will still love you and I love you totally, completely. Hindi ako katulad ng iba nung nalaman ang masama mong ugali, iniwan ka nila. Mga tao, kapag nalaman nila yung kasalanan natin, they will distance themselves from us, they will disassociate themselves to us. But this Christ who is our Savior, He did not leave us, He did not forsake us,
In fact, He went to the cross and died a brutal death para lamang makomplete ang mission niya at maligtas ka at mahalin ka pa rin niya magpakailanman. Napakasarap maging na kay Kristo. Dahil yun lang ang solusyon doon sa nakakatakot na bagay na ito. Kaya challenge, let Christ's knowledge of your heart bring greater fear of sin and greater impetus for evangelical obedience. If the people like Nicodemus didn't escape the all-knowing scrutiny of Christ, ikaw pa kaya? Kahit anumang mangyari, alam ni Kristo ang ginagawa mo, hindi kailanman magiging totoo ang sinasabi nilang wala namang makakaalam, wala makakita, wala magsasabi. Meron palaging nakakaalam at nakakakita kahit gaano mo paniwalaan ang sarili mo na wala. At ang nakakakita at nakakaalam, yun pa yung taong kakaharapin mo sa katapusan kung wala ka sa Kanya. Kung ikaw ay wala pa para sa kaligtasan niya, siya ang iyong judge who will never be impartial. Kahit sino ka pa, tanong meron ka, hindi siya ma-intimidate, hindi siya kailanman magiging liko. Kung ikaw naman ay nagpapakilalang Kristiyano, mas lalo ka dapat matakot sa pamumuhay na nagtatago ng kasalanan dahil ang nakakakita sa iyo at nakakaalam ng ginagawa mo ay ang Savior mo na namatay para sa kasalanan na ginagawa at in-enjoy mo. Yung Savior mo na binaboy ng kasalanan na ginagawa mo, yun mismo ang pumatay sa Kanya, bumaboy sa Kanya. Tapos babalik-balikan natin. Wala kang power sa sarili mo na labanan yan, ngunit may biyaya si Kristo sa Kanyang Ebanghelyo. Naroon, mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat ng provision. Naroon ang lahat ng mabubuting bagay para bumanal ka by grace alone. Ikalawang challenge, if Christ knows your heart, what manner of walk would you do now considering every effort of holiness and every little command to obey God evangelically? Di ba dapat ma-encourage ka lalo? Ibig sabihin, kahit gaano kahirap, kahit hindi nakikita ni pastor, nakikita ng aking Savior who know what is in man. Kahit walang nakakabantay, alam ng Diyos kung sino ang clear ang conscience. Alam ng Panginoong Yesus ang trabaho mo na ginagawa. Hindi ka dapat ma-discourage kung wala nagpapasalamat, nakaka-appreciate sa'yo dahil kahit ang pagtatrabaho mo na walang nakakapansin, meron talaga nakakapansin. At ang good news, yung pinaka-nagmamatter na judge or tagapansin, yun yung nakakakita at nakakaalam. Sabihin ng iba, hindi kasi ako nakikita ni Pas, hindi ako nakikita ni brother, ni deacon. Huwag ka mag-alala. Ang pinakamahalaga na audience ay si Kristo at nakikita niya ang sacrifice mo. Dapat ma-encourage ka sumunod. Let me end by this connection kay Christ. Alam niyo kung ano yung wonder ng knowledge ni Christ? Gusto ko na magbabad tayo doon sa ginawa ni Kristo. Tingnan niyo, yung wonder ng knowledge ni Christ. Kung ikaw si Kristo, o kung ako si Kristo, do you think anong dapat natin gawin? I-resist mo, di ba, yung natural tendency, na i-avoid mo yung wicked people at mas spare ka sa wickedness nila? If you knew already what was in the heart of man, what would you do? O kung ako yun, I'll tell you what I would do. Alam niyo kung ako, alam ko lang, nababasa ko lang ang isip ni Judas. Kung ako yun, I would make a preemptive strategy that would shield me from being taken advantage of by a man like Judas na nasa isip ko na niloloko lang ako ng taong ito. Magiging collateral ako sa evil intentions ng mga Romanong soldiers na ito. Atakas na ako. Alam ko, paparating na sila. I know everything. Ba't pa ako magpapahuli dito? Alam ko pala kung ano nasa puso ni Judas at ni Pontius Pilate. Di unahan ko na sila. Hindi ko gagawing apostol si Judas. Hindi ako hahayaang mapasakamay ni Poncio Pilato. Gagawa ako ng paraan para hindi ako mahuli ng mga Roman soldiers, para hindi nila ako duraan, suntukin, ipagpapasan sa krus, ang krus sa akin. I know what is in the heart of man, therefore, alam ko kung anong gagawin nila, I will use that to my advantage to protect myself from evil.
There's only one problem. I am not the Christ, because that is not what Christ did. Knowing all people and their hearts. Alam nyo, alam na ni Kristo, sabi sa John 6, di ba, kanina? He knew from the beginning kung sino magbe-betray, yet He still selected Judas. Kinaibigan pa rin niya si Judas, minahal pa rin niya ang isang Judas, tinuruan pa rin niya ang isang Judas. He loved him despite the clear knowledge that this man will betray him to the Romans. He knew all people and the hearts of His disciples who will all flee on the night when He was arrested. Yet He proceeded in choosing the 12. In-entrust niya yung ministry sa kanila. Pinur out yung love and time para sa kanila. It was easy for Him to escape any danger, and given the special ability ng isang Messiah prophet, He even said that if He would want to ask His Father 12 legions of angels, bibigay niya. Pero nung pinili ng Panginoon, sabi sa Matthew 26, ito yung pinili niya, pakinggan niyo, verse 53 to 54. Do you think that I cannot appeal to my Father, and He will at once send me more than 12 legions of angels? But how then should the Scriptures be fulfilled, that it must be so? Kaya kong iligtas sarili ko, pero hindi ko gagawin kasi paano mapufulfill ang Scripture? Ang nasa isip ni Kristo ang pagliligtas sa iyo. That is the only way. Alam ni Kristo, that is the only way. Yung heart mo, alam niya na napakasama, na napaka-evil, alam niya yung mga kasalanan mo. That is the only way. By being betrayed, by going to the cross, that is the only way to make your evil heart new. He knew the hearts of men. Alam niya kung gaano ito kalala. Alam niya kung gaano ito malignant, gaano ka ito miserable. Tanging paraan, alam niya, is to die the death of these wicked men and to be the substitute for their sins. Nagpahuli pa rin ang Panginoon kahit alam niya. Di ba? Napakaganda ng Lord's Supper. Sabi niya, on the night when He was betrayed. Anong dapat gawin ng isang binitray? Magwala. Magalit. Sabi ng Bible, He still took the bread and gave the bread to His people. Panood ko sa Reels yung isang bagay na Superman movie. Yung, parang nakita ko ganito yung ginawa ni Christ. Di ba sa Superman movie, yung si Henry Cavill, di ba dinemand nung General Zod na i-surrender yung alien na yon, si Superman, para hindi niya sakupin ang mundo. So ginawa ni Superman dahil dinemand ng mundo na siya ay ibigay kay General Zod. Anong ginawa ni Superman? Nagpahuli siya. At ang nakakatawa doon, nagpaposas siya. Naglalakad siyang nakaposas. At nung doon sa interview room na hindi nakikita mula sa loob, yung sa labas, biglang kinausap ni Superman yung tao doon na sabi, nakikita mo ako? Sabi, nakikita ko kayo, naririnig ko kayo. Tapos ginanon niya yung posas. Nahuli ako kasi nagpahuli ako. Hindi dahil hinuli niyo ako. Anong magagawa ng posas sa Man of Steel, di ba? Ganun ang ginawa ni Christ. Nagpahuli siya kasi binigay niya ang sarili niya. He gave His life for us. Kahit alam niya, i-betray natin siya. Kahit alam niya, after kanyang iligtas, magkakasala ka sa kanya, namatay pa rin siya para sa iyo. Ito yung evangelical truth na nagdudurog ng mga puso ng mga matitigas na tao. At nawa, hilingin mo sa Diyos, na durugin ka nito ngayon. Mga visitors namin at unbelievers, sabi ng John 8:24, unless you believe, you will die in your sins. Doon sa awitin natin mamaya, sabi doon, Jesus, I my cross have taken, and to live and follow thee, destitute, despised, forsaken. Thou from hence my all shall be, let the world despise and leave me. They have left my Savior to human hearts and looks deceive me. Thou art not like them untrue. Hindi madideceive ng Diyos ang tao, hindi madideceive ng tao ang Diyos. Kaya sabi niya dito, pinasan ko yung krus ko at nagtitiwala ako sa iyo. Pasanin natin sa biyaya ng Diyos ang krus
natin at magtiwala tayo kay Kristo because since we cannot hide anything from Christ, it is the height of foolishness to not believe in Him. Let's pray. Father, thank you for the blessing of the message ngayong oras na ito. And we pray as we meditate and have our Lord's Supper, we pray, Lord, na ma-warm ang hearts namin at madurog doon sa sin na ginawa namin kay Christ, yet He still went to the cross and died for us despite of the ugliness and evil sins na meron kami. Maraming salamat, minahal niya kami despite our ugliness, despite our sinfulness, despite our wickedness. Lord, have mercy upon us. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.